5 taon ng laman ng lansangan ang nakilala naming nilalang. Isang pangkaraniwang tanawin lamang siya sa kalsada kung tutuusin. Pero sinong makakapagsabi na ang taong ito ay may pambihirang karakter? Dahil taglay niya ang katangiang hindi basta-basta masusuka sa isang pangkaraniwang tagpo sa lansangan. Isa si Rolo sa di mabilang nating mga kababayan na iniwan ang kani-kanilang mga pamilya sa probinsya para hanapin ang kapalaran dito sa Maynila. Kayod muna bago makakain, tapos yung 100% mong kayod talagang pang isang araw lang din na sapat lang din na pangkain para sa pamilya. Pagiging malayo ko sa kanila, para sa makatulong. Talagang hindi ko naman talaga na magliwaliw lang dito sa Maynila dahil wala rin naman akong pupuntahan dito kung magliwaliw lang. Literal na nga raw na nabanat ang kanyang murang katawan noon nang makapagtrabaho malapit sa fishport. Mula pagputok hanggang sa lubugan ng araw, isda ang naging kasakasama ni Rolo sa kanyang paghahanap buhay. Pero dahil matayog ang pangarap ni Rolo, iniwan din niya ang pag-iisda. Maghanap siya ng trabaho kung saan siya'y naka-uniforme dahil yun ang paniwala ni Rolo na tutupad sa kanyang mga pangarap. Dito sa may Santo Domingo, naman maganda yung takbo ng agency. So, umalis ka doon? Umalis ako. Nawalan man ng trabaho, naganap pa rin daw ang isang magandang pangyayari sa kanyang buhay. Sa kanyang pag-iikot-ikot sa Maynila para mag-apply, pinana naman daw ni Cupido ang kanyang puso nang mag-cruise ang landas nila ng babaeng pag-aalayan niya ng kanyang puso at kaluluwa. Hindi nagtagal ay nagpa siyang magsama ang dalawa sa isang bubong. Halos suntok sa buwan ng araw ang ginawa nilang desisyon dahil sa walang trabaho si Rolo. Si Geraldine naman, 100 piso lamang ang kinikita sa pagiging tindera sa isang stante ng bentahan ng cellphone. Huwebes nung nakaraang linggo, muling tumulak sa lansangan si Rolo. Magbabakasakali na sa pagkakataong ito, seswertein siyang makatisod ng trabaho. Pero gaya ng lahat ng bukang bibig sa kanya ng mga kumpanyang inaplayan, high school graduate lamang ang kanilang tinatanggap. Susunduin na dapat ni Rolo ang asawa sa pinagtatrabaho ang tindahan sa avenida nang marinig niya ang pagsusumamo ng isang dalagitang nakasalampak sa kalsada ng loton. Kuya! Kuya! Wala po yung lola ko. At sa pagkakataong ito, imbis na unahin ng asawa, dinabayan pa ni Rolo ang dalagita sa kanyang mga idinadaig. Nagdala po siya sa inupuan. Bagay na huling-huli ng lente ng aming mga kamera. Hindi ko po Actually, galing ako ng Luneta. Nung may napansin akong isang, siguro tingin parang may sayad siya o may diferensya talaga. Nung nangihingi ng tulong doon mismo sa baba ng estatuan ni Bonifacio. Kuya, saan po? Lola ko po. So yung tapat mismo ng post office building, may 2 MMDA doon na pagtanungan ko na nawawala. Kahingi nga kaming tulong doon din sa MMDA nung galing na kami sa police station. Alos wala rin namang sinabi, nagulat na lang ako na nandun na pala sa L300 van yung lola niya. Awa talaga yung ibabaw doon. Ang dalawa. Di ko na kasi napansin, basta naging masaya na ako nung nakita sila. Di ko na nakita kung ano yung mga emosyon nila. Hindi man personal na nakilala ni Rolo ang maglola, isang dalangin na lamang ang nais niyang makamit ng dalawa. Hindi man manggaling sa akin, sana'y maging maayos o maigi yung buhay niyong maglola. At sana wag na kayo pakalat-kalat sa kalye kasi baka kayo madisgrasya. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Bago kasal, mag-propose ka muna. Pwede ba yan? Mula